Binanatan ni Senator Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez. Git niya, si Romualdez ang nasa likod kaya nadidiin ang mga senador sa flood control scandal. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano mga sinabi ni Senator Escudero? Jiggy, hindi na nga nagpaligoy-ligoy si Senator Chis Escudero at derechahan niya nang itinuro si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na nasa likod daw ng Zarzuela para idiin ang mga senador sa issue ng anomalya sa flood control projects. Sa kanyang speech kanina sa plenaryo, iginiit ni Senator Escudero na si Romualdez daw ang may kasalanan kung bakit nagkakawatak-watak at nagkakaaway-away ngayon ng taong bayan. At ang sinasabi rin ni Escudero ay pilit daw kasing itinuturo sa mga senador itong issue ng maanomalyang flood control projects at inililihis sa kung sino ba talaga yung sangkot dito at ang ilan nga raw dyan ay galing sa Kamara kasama na nga raw itong si Congressman Romualdez. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Chis Escudero. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues sasabihin ko, Martin Romualdez. Pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. At Mean, anong sagot dito ni Congressman Romualdez? Hindi agad sumagot si Congressman Romualdez sa mga pasabog ni Senator Chis Escudero at anya, hindi naman daw expose yung inilabas ni Senator Chis Escudero kung di isang DDS script. Kumbaga daw ay nirehash na yung mga akusasyon na nauna na raw lumabas sa mga troll website. Imbis nga raw na magpaliwanag, tila nanisi lang daw ni Senator Escudero. Ayon din kay Congressman Romualdez, yung isinagawang speech ngayon ni Senator Escudero ay tila daw ba pagpapakita lang ng loyalty kay VP Sara Duterte at pumuposisyon para maging kaalyansa para sa 2028 na eleksyon. At patuloy daw na makikipagkaisa o makikipag-cooperate sa Romualdez sa mga investigasyon dahil wala naman daw siyang tinatago. Chigi. At Mean, meron ding pahayag si VP Sara dyan sa Senado, kaugnay o banat dito kay Romualdez. Pakidetalye ito. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte, base raw sa kanyang source, hindi lang daw mula sa flood control projects nakakakuha ng kickback di umano si Congressman Romualdez, pero ayon daw sa kanyang source ay maging sa illegal gambling ay naaambunan din daw siya ng kickback. So tinanong natin sino yung source niya, hindi na siya nagpangalan kung sino yan, pero anya, yung source na yan na nagbibigay daw ng impormasyon kay VP Sara Duterte ay galing mismo sa loob ng opisina ni Congressman Romualdez. At sinabi yan ni VP Sara matapos niyang dumalo sa kanyang budget hearing kaninang umaga dito sa Senado kung saan tinalakay yung budget ng kanyang opisina, yung Office of the Vice President para sa taong 2026. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pati sa sa illegal gambling, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. At nabanggit din ni VP Sara na hindi na stable ang ating gobyerno. Bakit niya ito nasabi?
Jiggy, naniniwala si VP Sara Duterte at tingin niya wala daw ginagawang solusyon ang ating gobyerno para doon sa patuloy na pang-aabuso sa ating mga institusyon. Kaya tingin niya sa ngayon hindi na stable yung gobyerno. At ayon din sa kanyang press conference kanina, na-share niya na maging yung kanyang ama na sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na di-distress or nasi-stress na rin daw dito sa mga issue ng flood control projects at yung mga anomalyang nakadikit dito. And speaking of dating Pangulong Duterte, na-share din ni VP Sara yung kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo. At aniya, ilang beses daw na bumagsak sa loob ng detention facility si dating Pangulong Duterte at isang beses nga raw dyan ay na-hospital pa siya. Pero ang lahat ng impormasyon na yan, hindi raw nila nakuha sa ICC kundi sa mga hospital personnel. Kaya ang gusto talaga nila ay panandalian ngang ma-release yung interim release para daw sana maalagaan ng 24 oras kada 24/7 si Pangulong Duterte dahil nangangailangan na raw ito ng 24-hour bedside care. Samantala, Jiggy, sinalag din ng palasyo yung sinasabi ni VP Sara nga na hindi na stable ang gobyerno. Ayon kay UC Claire Castro, matatag ang administrasyong Marcos. Talagang pilit lang daw sinisira ng tinawag niyang obstructionist gaya na lamang daw ni VP Sara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.